Galit nga ba si dating Presidenteng Gloria Macapagal Arroyo kay Sara Duterte? Mga kababayan, ang ating mga katanungan, maaaring masagot po natin yan, lalong-lalo na kung napanood ninyo, or lalong-lalo na kung napapanood nyo po kung ano ang hitsura ng pagmumukha ni Gloria pagkatapos niyang humarap kay Sara. Nako po, eto na mga kababayan. Hindi nga ba galit or galit nga ba? Kasi mga kababayan, ito po, ipakita ko po sa inyo ang naturang paghaharap ni Gloria at ni Sara na syempre nagsishake hands yung dalawa. Nangumusta itong si Sara, lumapit naman itong si Gloria. Ngunit sapagkat bagamat mga kababayan, kung naalala ninyo mga kababayan, umattend po si Sara ng sa Kongreso dahil sa kanyang budget deliberation sa 2026 budget ng Office of the Vice President. So alam naman po natin na si Gloria Arroyo po ay isang congresswoman po ng Pampanga. So ngayon mga kababayan, siguro dumating si Gloria, nagpakita itong si Sara. Ngunit mga kababayan ay nung paglapit ni Gloria, nung pagtalikod, makikita mo yung mukha. Ito po mga kababayan ako. Ito ang umpisa mga kababayan. Galit na galit si Gloria Arroyo. Hindi natin to masasabing fake news. Ito or AI Ito po ito. Ayan. Kita mo yung mukha ni Gloria? Tingnan niyo. Nakangiti siya, kaharap si Sara. Oh, putang inang yan, no? Oh, nakangiti, Bakit ganun? Yung ngiti-ngiti ka, tapos yung pagtalikod na wala yung ngiti. Kita mo? Yung, ito sa talikod. Wala na agad. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi nga ba kaya dahil galit si Gloria dahil sa ay nako. Diyos ko mga kababayan. Sabi ko sa inyo mga kababayan, si Gloria po ay isang advisor ni Sara. Sa mga hindi po nakakaalam, si Gloria po, ano yun, The Flash. Oo, si Gloria po ang advisor ni Sara bilang Vice President. Ngunit mga kababayan, sapagkat bagamat, nakita nyo naman po yung hitsura ni Gloria nung ito po yung lumapitan ni Sara. Ayan po, tignan ninyo, nakangiti. Pagtalikod, tignan nyo. Nawala yung ngiti agad. Ayan, shake hands. Talikod, ngiti. Putol diretso ngiti Di ba kapag tayo, mga kababayan, siyempre, hi, hello, good morning, good evening. Tapos, pag-aalis yung tao, siyempre nakangiti ka pa rin kasi binati ka. Di ba? Tapos, siyempre may kasama ka. Si matagal kong kaibigan. Kakilala ko yun. Si Gloria, pagtalikod, wala na agad. Di ba? Doon mo mapapatunayan, mga kababayan, no? Na hindi man natin alam yung rason ni GMA kung bakit ngiti sabay kay Sara, hindi nga ba mga kababayan na iirita na si Gloria kay Sara? Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Gloria Arroyo po, napakamatalino po niyan. Oo, napakatalino po niyan. Ano po yun, Thomas? Napakatalino yan. Naaburido, Ma'am Ana Estrabon. Di ba, Sir Michael Villarin? Oo. Napakatalino ni Gloria. Siguro, advisor ni Sara si Gloria. Tapos, napanood niya siguro na she may not like my answer. She may not like me. She may not like... Alam mo, minsan siguro, actually, si Gloria po, napakatalino po niyan. Actually, kaklase po ni Gloria Arroyo ay si Barack Obama. Barack Obama, President Pinoy, di ba? Ano ba ang ikinagalit ni GMA kay Lustay? Alam nyo po yan, Sir Jericel. Alam nyo yan, darating din ang panahon dyan. Kasi bakit?
siguro, nagalit si Gloria dahil di ba yung plano nila na patalsikin si Martin Romualdez, patalsikin si Martin, papalit si Gloria, si Sara maging presidente, i-impeach si BBM. Ngunit mga kababayan, hindi po nangyari yun. Bakit? Kasi ganito po. Kung naalala ninyo noon mga kababayan, ako mismo, nakarinig at nakarating po sa akin yung haka-haka po mga kababayan na planado nga nila Digong, nila Gloria, nila Sara at ng mga DDS na si PBBM 3 buwan lang daw yung uupo, mai-impeach din yan. Actually mga kababayan, meron nga yan silang meeting sa Rockwell eh. Tanong nyo kay Sir Nino Barsaga. May meeting po yan sila sa Rockwell na malayo lang daw 3 buwan, kapag naging House Speaker si Gloria, mapapatalsik na daw nila si PBBM. Ngunit mga kababayan, sa kasawiang palad, hindi po naging House Speaker si Gloria at si Martin Romualdez po ang naging House Speaker. Ngunit ngayon mga kababayan, ay hindi na si Romualdez ang speaker, may bagong version na naman si Sara. No, may bagong version si Pulong, si Sara. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, mamaya pag-uusapan natin yan, yung bagong version ni Sara. Hindi nila tanggap na bumaba si Romualdez at pinalitan ni D. Hindi nila tanggap. Ngayon, mga kababayan, so, kung naalala ninyo, planado po talaga ni Digong. Kaya nga, sa totoo lang, di ba? Sa totoo lang mga kababayan, yan ang sabi ni Digong. Una pa lang eleksyon 2022 presidential election, anong sabi ni Digong? Meron tayong presidente na nagkokokain sa eroplano. Hindi ko siya gusto kasi weak siya. Weak leader yan. Adik yan, bangag. Yan ang sabi ni Digong. Kaya never niyang iprinomote si Bongbong, mga kababayan. At yung time na yan, mga kababayan, magkaaway po si Sara at si Digong. Yung mag-ama, Ma'am Lily Turini, Miguel shoutout po. Diba? Magkaaway po ang mag-amang Sara Duterte at Digong at the time, 2022 election. Ayaw nga sana ni Sara tumakbong Vice President. Ngunit sa ginawa ni Digong na binaboy niya si PBBM noong 2022 kasagsagan ng eleksyon, galit si Sara sa kanya. Yun ang totoo. Kaya mga kababayan, para makabawi itong si Digong, kasi di ba ang pambato ni Digong noon si Bongo. Kita nyo si Bongo, tapos si Bongo nag-withdraw, pinagbigyan para manalo si BBM at si Sara. Alam nyo ba na isa sa plano ni Digong, mga kababayan, ay gawin ang September 21 na protest day. Hindi siya holiday. Pero ginawa ni Digong nung siya ang presidente, ang September 21 ay protest day protesta, araw ng protesta para sa gobyerno, mga kasundaluhan, kapulisan na may mga hinanakit sa bansa. Ginawa ni Digong yan, panghanda niya pagdating ng 2025 para mapatalsik si Marcos. Totoo yan, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, yung plano ni Duterte sa Rockwell meeting nila na pababain si Marcos, ang dami nilang agenda. Meron silang plan A, plan B, plan C, plan A, plan D, plan F. Mga ganun-ganun. Mga kababayan, napakaraming plano ni Digong. Yung plano ni Digong na A, B, C, D, A, mga kababayan, A, B, C, D, E, pumalpak. Alam nyo kung bakit? Dahil siya po ay nakulong. So, paano ko nasabi na totoo na pinagplanuhan nilang patalsikin si Marcos Jr.? Totoo yan. Bakit? Ito ipaparinig ko sa inyo mga kababayan. Bukod sa galit na si Gloria kay Sara, ipapanood ko sa inyo. Ito po yung plano ni Digong. Kaya, mula po noon 8 years ago, presidente pa lang si Digong, ginawa na ni Digong, 2017 niya dineclared na ang September 21 ay protest day. Para kalabanin si Marcos ng sambayanang Pilipino para mapatalsik. Kasi hindi kasi kaya ni Digong na pabagsakin si Marcos.
Kasi alam ni Digong na mas nauna ang loyalista kaysa sa DDS. Ang pagkamali lang ni Digong, mga kababayan, ang akala niya, kakampihan siya ng mga dilawan. Ang pagkakamali ni Digong, ang dilawan ay sumuporta kay Marcos. Kaya ngayon, solo flight ang DDS. Ang sabi 32 million, hindi na nga aabot 100. Eto na, mga kababayan. Eto po. A holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. Kita ninyo? Hinanda talaga ni Digong yan. Kasi plano nga nilang pabagsakin si Marcos. Ngayon, mga kababayan, yan bang lahat, mga kababayan, na pag-resign ni Romualdez? Planado yan ni Digong na mag-resign si Romualdez. Bakit? Biruin mo, nung nagsalita si Sara Diskaya, sa interview ni Bato, kailan ka tumanggap ng proyekto at kumita ng malaki? 2016 onward. Pero anong hiniling ni ni Marcoleta at ni Bato? 2022 onward. So ngayon, nilabas si Diskaya ang 17 pangalan ng mga kongresista, dinawit si Romualdez, dinawit si Saldico. So ngayon, mga kababayan, nagkatugma rin na mayroong protesta ang Indonesia, mayroong protesta ang Nepal. So, ang nangyari, mga kababayan, para hindi mangyari, ang nangyari sa Indonesia, bumaba si Romualdez. Diba? Kaya, mga kababayan, planado nila yan. Kasi nga, kapag bumaba si Romualdez, wala ng power ang Congress, mapa-impeach na daw. Mapa-impeach na si Marcos. Kaya nga ang September 21, magkikita-kita daw sila sa Luneta. Bagsasanib puwersa para kalabanin ang gobyerno. Pababain si Marcos para paupuin si Sara. Nako po, mga kababayan, tama ba ako? Kaya nga, mga kababayan, sabi ko sa inyo, kapag hindi na si Romualdez ang House Speaker, at ang House Speaker ay pabor sa mga Duterte, may possibility na ma-impeach si Marcos Jr. Kita, no, mga kababayan? Kaya, ano-anong sabi ni Digong? Pakinggan ninyo. September 21 is not a holiday. I have declared it as a day of protest. Lahat ng gustong magprotesta laban sa gobyerno, laban sa pulis, sa military o lahat, magbabaan kayo dyan. September 20. Kita ninyo? Planado nga. Ang problema, paano kayo magbabaan, mga pulis, mga sundalo? Paano kayo magprotesta? Diba? Ganyan sila. Ma'am Christine, biruin mo kung gaano ka katagal. Mamamatay na lang si Digong pero yung plano niya sinusunod pa rin nila. Diba? Kasi puon nila yan Puon nila yan. Planado nila yan. Hindi kasi nila mapatalsik. Like po tayo, mga kababayan. Bakit, mga kababayan? Ito yung sunod. Anong sabi, mga kababayan, anong sabi nung kay Marcoleta? Pakinggan ninyo si Jam Magno, mga kababayan. Ito wait lang. Pakinggan ninyo si Jam Magno kung anong reaksyon ni Jam Magno,
mga kababayan. Patungkol kay Marcoleta. Para malaman ninyo na konektado nga na planado nila para mag-resign si Romualdez. Ganyan sila kasama. Di ba? Hindi kasi nila talaga tanggap na makabalik si Marcos.